Maring pinabulaanan ng bagong talagang pinuno ng Presidential Communications Office, si Secretary Jay Ruiz. Ang mga paratang laban sa kanya kaugnay ng umano'y mahigit 200 milyong pisong kontrata sa isang ahensya ng gobyerno. Inamin niyang naging emosyonal siya sa isyong ito at iginiit na bahagi ito ng isang demolition job laban sa kanya. Si Creseline Gataro magbabalita live. Creseline, magandang gabi! Kyle, magandang gabi. Giit ng PCO Chief, walang basihan at walang katotohanan ng mga akusasyong ipinupukol sa kanya higit sa kontrobersyal na multimilyong pisong halaga ng kontrata na sinasabing na-secure mano ng kanyang kumpanya. Ipinahayag din niya na ang kanyang pagkadismaya sa naging epekto ng naturang isyu sa kanyang pamilya. Fake news daw ang mga balitang kumakalat na nakakuha ng mahigit 206 na milyong pisong halaga ng kontrata ang kumpanya ng PCO Chief na si Jay Ruiz sa Philippine Charity Sweepstakes Office of PCSO noong 2024. Ayon kasi sa lumabas na balita, co-founder umano si Ruiz ng isang media company na Digital 8 Incorporated, bagay na kanyang mariing itinanggi. Sa isang palace briefing nito Martes, binigyang diin ng kalihim na wala siyang anumang pag-aari o shares sa nasabing kumpanya at hindi rin siya stockholder nito. Paliwanag niya, nagsilbi lamang siyang spokesperson at head ng sales and marketing ng Digital 8 noong October 2024. Ngunit noong Enero 17, nagbitiw siya sa posisyong ito dahil sa ibang pang negosyo na kanyang inaasikaso. I am not an owner of Digital 8. I was an authorized representative to represent the company in the joint venture agreement between IBC 13, DG8, and PCSO. I never owned that company. Sa gitna ng kontrobersiya, hindi na iwasan ng kalihim na magduda na maaring ito'y bahagi ng isang demolition job laban sa kanya. Ngayon ang tanong, good people from the private sector, unang upo nila dito, ganyan ang kanilang haharapin. Paninira, pang-iintriga, demolition job. You think you will be able to recruit good people in government? Pag ganyan tayo ng ganyan, umpisa pa lang iniintriga ka na. Umpisa pa lang, winawasak ka na. Mali naman, di ba? Ipinahayag din ng Communications Secretary ang kanyang pagkadismaya dahil hindi man lang daw kinuha ang kanyang panig bago isinapubliko ang mga aligasyon laban sa kanya. Yung nagsulat nito kung sino man or kung sino man yung may-ari, kilala ko naman. Si dating Secretary, Undersecretary Ray Marfil. Kilala ko, nakasama ko siya sa Senate. Kilala ko rin naman si Hil Cabacunan na nakasama ko rin sa House. Lubos din siyang nalungkot sa epekto ng isyu sa kanyang pamilya lalo na sa kanyang mga anak. Ayon kay Ruiz, posibleng may ilang grupo ang may motibo sa pagpapalabas ng isyu, lalo na't may balasahan na nagaganap sa PCO. Ang una kong naisip, nung una kong pasok dito, PCO ba to or employment agency? Sorry boss, yun ang naranasan ko eh. PCO or employment agency. Marami kasing gusto magpa-retain, marami rin naman gusto maghanap ng trabaho. Naintindihan ko naman yun. Okay lang naman. Dahil sa kabila ng kontrobersiya ay tiniyak ni Ruiz na wala siyang pinagsisisihan sa pagtanggap sa posisyon bilang PCO Chief. Magiging matibay lang umano siya sa harap ng fake news at mga paninira. At samantala kay nanindigan din ang kalihim na hindi siya mag-resign at sa ngayon ay wala siyang planong magsampa ng anumang legal na aksyon kaugnay ng mga aligasyong ito. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, balik sa iyo, Kyle. Maraming salamat, Creseline Gatarong, sa detalye ng iyong balita live.